Okay, so magsimula po tayo. Manalangin po muna tayo. Diyos naming Ama sa langit, sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagtitipon po ninyo muli sa amin sa araw po ng linggo. At salamat po sa katapatan po ninyo at sa kabutihan na pinapakita niyo po sa bawat isa sa amin. Kahit na po kami ay hindi deserving, kahit hindi po kami minsan sumusunod po sa inyong mga utos, Panginoon, patuloy po ninyo kaming minamahal. Panginoon, bago po kami magsimula ng Bible study, itinataas po namin sa inyong trono, Panginoon, ang husband po ni Mami AJ, si Daddy Roby, Panginoon, na kasalukuyang nasa ospital because of swollen legs po dahil po sa kanyang puso. I pray, Lord, that gumaling na po siya at mabawasan na po yung swelling na ito. At gamitin po niyo ang mga doktor, bigyan niyo po sila ng karunungan para po magamot ang problema na ito, Panginoon. At nawa maging maayos po ang kanyang kalusugan at makauwi na rin po siya in the next few days, O Lord. At tulungan niyo rin po si Mami AJ na wag pong mabahala at patuloy lang po magtiwala at manalangin po sa inyo. Sa lahat pong muli, Panginoon, kayo pong maggabay sa amin sa pag-aaral po namin yung salita. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so kung meron po kayong mga notebook or pen, mag-take down po kayo ng notes kasi o kaya pagka ni-review po nitong recording, makikita rin po niyo yung steps na gagawin po natin. So, introduce ko lang po sa inyo itong SOAP Bible Study, SOAP. So, bawat letter po meron po itong meaning, yung SOAP. So, ito pong SOAP Bible Study nito, kakaiba po ito sa ibang klaseng Bible Study kasi ito po ay patungkol po sa ating personal na devotional time sa Panginoon. Hindi po yung karaniwang Bible study na ginagawa natin sa ating mga iglesia o kaya sa Bible study natin sa Zoom. Pero ito pong Bible study na ito ay para po sa ating personal na paglago sa ating pananampalataya kay Jesus. At napaka-importante po ito. Lagi ko pong ine-emphasize sa inyo na yung personal na relation po natin kay Kristo ay napaka-importante. Mas mahalaga po yun kaysa yun sa mga pag-aaral natin sa ating grupo. Okay? So, gusto ko pong ma-develop po yung personal quiet time natin and relationship natin with the Lord Jesus Christ through this method. Simple lang po ito. We will go through different steps at gagamitin ko po yung isang aklat sa New Testament na tinatawag po natin na Philemon. Okay? So Philemon sa New Testament po yan, yung ano po yan, mga 25 verses po. Itong Philemon, isang chapter lang. At pag-aaralan po natin to sa mga susunod na mga linggo. Okay? So ito po ay para po sa ating personal na quiet time or devotional time. At kasi po na observe ko talaga sa karamihan sa mga Kristiyano sa ngayon, umaattend sila ng Bible study o kaya midweek prayer meeting o kaya mga discipleship groups or cell group no sa kanilang mga church. Umaattend din ng worship service pagka Sunday morning or Sunday afternoon. Pero pag tatanungin mo yung kanilang personal time with the Lord, yung talagang walang distraction, hindi kayo nagmamadali. Marami po mga Kristiyano nagsasabi na, kailangan ba yun? Kailangan ba yun para lumago ako sa aking relationship kay Kristo? Ang sagot ko po doon, yes. Napaka-importante po nito. Dahil kung di po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kasi alam ko lahat naman po tayo, in some ways, binabasa po natin ang Biblia. Pero gaano po karami sa atin na mga Kristiyano ang talagang nag-aaral ng Bible by ourselves? Okay? Hindi po yung palaktaw-laktaw, kundi yung talagang systematic and consistent Bible study, yung personal po, no? Hindi nagde-depend tayo sa pastor o nagde-depend tayo sa mga YouTube or Facebook na mga recordings natin, kundi yung personal na panahon po natin sa Panginoon. At yun po ang gusto kong ma-develop sa bawat isa sa atin. Pati na rin po sa mga nakikinig sa atin sa recording po natin dito sa Facebook at sa YouTube later on. Okay? So ano po itong So Bible Study? Okay? So yung S po dito, stands for scripture. Okay? So dito po, para po sa ating grupo,
babasahin po natin para sa next Sunday na pagmi-meet po uli natin yung Philemon, no? Isang chapter lang po ito, so yung verses 1 to 7. Okay? So, babasahin ko po ito. Ito po yung S or scripture. Pipili po kayo doon sa ating pinag-aaralan. Kung halimbawa, may binabasa kayo ibang libro sa Biblia, for example, yung mga Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, or John, o kaya sa Old Testament, you can use this also. Okay? So pag sinabi natin scripture, write the verse or passage. Maaring isang verse lang yung talagang nakapukaw sa puso po ninyo. Siyempre po, bago tayo maggumawa ng mga Bible study, yung personal Bible study, napaka-importante po at huwag po natin kalilimutan yung prayer. Kahit simple prayer lang po, sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, buksan niyo po ang aking puso't isipan upang maunawaan ko po ang inyong salita. O then, pwede po niyo sabihin sa Panginoon, Lord, I want to do your will, I want to know your plan. So, i-reveal niyo po sa akin sa pamamagitan po ng inyong salita. And then, you start kung ano po yung aklat na ating pag-aaralan. In our case po, yung Philemon po. Okay? So, pagkatapos mag-pray, then sulat po ninyo yung scripture na pag-aaralan po ninyo. Okay? Using this method. Okay? So, dito po, verse 1 to 7, ito po yung assignment natin for next week. Pero ngayon po, i-discuss ko sa inyo, bibigyan ko yun ng halimbawa kung paano po ginagawa itong SOAP or SOAP method. Okay? Okay? So, ganito po yan, no? Sinulat ko po dito yung buong 7 verses at babasahin ko po. Sa English ko po to nilagay. Kung gusto po niyo Tagalog yung Bible ninyo, then isulat po ninyo. Okay? You don't need to write all verses 1 to 7. Paaring isang verse lang dito, pero ang assignment po natin yung 1 to 7. Maaring isa lang po yung focus po ninyo. For example, gusto niyo mag-focus sa verse 4, yun ang leading sa inyo ng Panginoon, then focus po kayo doon. Yun po ang pag-aaralan ninyo using this method. Okay? So basahin ko po yung verse 1. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Verse 2, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Verse 3, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 4, I thank my God, making mention of thee always in my prayers. Then verse 5, hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. 6, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Then lastly, verse 7, for we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Okay? So sa S po, sa scripture, sulat lang po ninyo yung verse or yung passage. So, kung pinili nga po niyo isang verse lang po dito o pinili niyo lahat, ito yung talagang nag-i-speak po sa inyong puso na gusto ng Panginoon na aralin niyo, then go ahead po. Okay? So, yan po yung S or scripture. Susunod po yung O, observation. Okay? So, yung observation po, ibig sabihin po nito, what do I notice? Pag sinabi po natin observation, what does the passage say? So, ito po, hindi po yung interpretation. Hindi po nyo bibigay yung kahulugan ng pinag-aralan nyo. Susulat lang po ninyo ano po yung mga na-observe ninyo. Okay? So, yung observation po nyo dapat galing po dun sa passage or sa verses na pinag-aaralan po ninyo. Hindi po yung kung ano yung pagkakaintindi nyo, kundi kung ano yung nakasulat lang po sa binabasa po niyo sa Biblia. Okay? So, bigyan ko po kayo ng example. Okay? Ang mga titingnan po natin pagka ginagawa po natin ng observation o sa Tagalog natin pagmamasid, no? So ito yung parang tinutuklas natin yung Bible, no? So wag po kayong gagamit ng mga commentary, hindi kayo mag-research sa computer o sa internet, kundi yung verses lang po na nakapukaw po sa puso ninyo na tinuturo sa inyo Panginoon, yun po ang pagtuunan po ninyo ng pansin. Okay? So look for repeated words. Okay? Minsan po sa mga binabasa natin, may mga paulit-ulit na salita. At pag nakita po niyo yung salita na yon, may ibig sabihin yun. Okay? So, yun po ano yung mga repeated words. For example, kung may repeated words na no, 2 or 3 times sa short passage lang binabasa niyo, importante po yun. Okay? So, yun po ang pagtutuunan niyong pansin. Bukod po sa repeated words, hanapin po din niyo kung may mga commands or promises. Okay? Mga utos. Okay? For example,
Sinabi ng binabasa po nyo, honor your parents. Okay? Okay, obey the authorities in your church and so on. So yun, command po yun. Napakalinaw. So sulat po ninyo yun sa observation po ninyo. Okay? So pangalawa, pwede pong promises. May pangako po ba doon na makikita ninyo? One example is Proverbs chapter 3, 5 and 6. Okay? Napaka common po nito na minimemorize na verse sa Bible na trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight or He will direct your paths. So, yun po, yung last part na He will make your path straight or He will direct your paths, yun po is a promise. Pero yung promise na to, meron pong condition. Ang condition, you trust the Lord, right? So, ganun po mga example. May command, may promise. Pero siyempre po, hindi po lahat ng binabasa natin, may mga repeated words o kaya may command o promise. So, kung ano yung nakikita lang po ninyo na nandoon. Okay? Pangatlo, mga katotohanan tungkol sa Diyos. Okay? Ito po, makikita po nito sa all the verses because alam po natin ang Bible is all about God. Number one po yun. Yun po dapat nating isa-isip at isa-puso. Ang Biblia po talks about God all the time. Okay? Yun po yung number one. And then secondly, hindi lang po tungkol sa Diyos. So pag sinabi po natin tungkol sa Diyos, ah, ang hanapin po natin yung character po niya. Kung merong nire-reveal po doon na character po niya, kung pwede po rin yung actions niya, ano yung mga ginagawa niya para sa tao, for example, okay? So, yung mga katotohanan about God. Then, pang-apat, truth about people, about us. Okay? So, ang gagawin po natin dito, yung iisipin po ninyo ano yung nakasulat po dun sa Bible verse or passage na binabasa po nyo. Hindi kayo magbibigay ng sarili ninyong opinion. Okay? Dahil pagka sinabing ginawa po natin yon, opinion na po natin yon at hindi po yung sinasabi ng Biblia. Okay? So, yun napaka-importante po. Truth about God, truth about people. Then, one more thing is yung cause and effect. Okay? So, for example, if this happens, then this will be the result. Okay? So, if and then, parang mga ganun. May mga ganun po. Katulad sinabi ko kanina, Proverbs 3, 5, and 6. Pag nag-trust tayo sa Panginoon, anong mangyayari po? He will guide us. Okay? He will make our path straight. Magbibigay po siya ng tamang direksyon sa atin. Pero, nando po yung if. Okay? Ang cause will be trust. Ang effect will be direction galing from God. Okay? So, ganun po yung observation. What does the passage say? Okay? So, apply po natin dito sa Philippians 1 to 7. Okay? Magbigay po ako ng just some observations kasi napakarami pong observation na pwede po natin makuha dito po sa passage natin. Okay? So, pakita ko lang po sa inyo. Una-una, genuine faith produces visible love. Okay? Kita po natin to. Yung 1 to 7 is about Paul talking to Philemon. Not talking to Philemon, to Onesimus pala. Kasi Philemon, ito yung makikita natin later on. Pero si si ano si si Paul, he's talking about Onesimus ma, na kapatid po niya sa Panginoon. At tanda po natin si Paul during this time sa Philemon, nasa prison po siya. Okay? Balikan lang po natin yung verses, no? Babalik ko lang po para makita po natin. Okay? Okay, so Philemon, sorry, mali pala, hindi Osinis. Si Philemon, ito yung kinakausap po niya, kaya nga po siya yung listener or audience. Si Philemon po is a Christian at dito po sa 1 to 7, pinapakita po ni Pablo na itong si Philemon is a good brother in Christ. Okay? So binibigyan niya ng commendation. Okay? So dito sa verse 5 sinabi niya, I hear of your love and faith. Okay? Kasi sinabi ko po sa aking observation na una-una, genuine faith produces visible love. Okay? So may genuine faith tong si Philemon at yun po napapakita yon through his love towards the brethren, towards the brothers and sisters in Christ. Okay? Pangalawa po, encouraging believers is an important ministry. Okay? Kasi dito po si Pablo, ini-encourage niya, minomotivate niya, ini-inspire po niya si Philemon
na isang kapatid po niya sa Panginoon. At later on, pagka natapos po natin Philemon, malalaman natin ano bang dahilan bakit sumulat si Pablo kay Philemon. So itong verses 1 to 7, parang introduction pa lang ito. At dito po, ini-encourage niya itong si Philemon na isang kapatid sa Panginoon. Okay? So observation pa lang po yan. Okay? Wala po tayong interpretation, di tayo nagbibigay ng sarili natin opinion, pero yun po nakakita natin. Pag ini-encourage po natin ng believers, ministry na po natin yon. Okay? Pangatlo, prayer and gratitude strengthen Christian relationships. Okay? So dito, sinabi ni Pablo, he's praying for Philemon at he was also thankful. Okay? So makita po natin yung prayer saka yung pagiging thankful, yun po talaga nagpapatibay ng ating mga relationship sa ating kapwa Kristiyano. Okay? So tatlo lang nilagay ko po dito pero napakarami pa pong observation. Binigay ko lang po kayo ng halimbawa para po pag gumawa po kayo during this week until mag-meet tayo next week, meron po kayong madadagdag bukod sa sinabi ko po dito. Okay? So napakakonti pa nito. Yung all 7 verses, siguro every verse meron kayong mabibigay na observation. Okay? So tandaan po ninyo observation. Ano po yung nakikita nyo na nasa Bible, nasa Biblia. Hindi po yung opinion ninyo, hindi yung ano yung pagkakaunawa ninyo, kundi ano yung mismo nandoon sa salita ng Diyos. Okay? So, I hope malinaw po yan. Okay? Pagkatapos po ng observation, S, no? S-O, then A is application. So ngayon, what must change in me? So personal na po ito. Okay? So para sa akin. Okay? So nakita natin sa observation kung ano yung nasa Biblia. Okay? Hindi tayo nagbibigay ng sarili nating opinion o sarili nating pagkakaunawa. So sa application po, ito po yung para sa atin. Anong ibig sabihin nito para sa akin? Yung mga natutuhan ko. So importante po dito yung application will be dependent sa observation po ninyo. So katulad po kanina, sabi ko, genuine faith produces visible love. So kung para sa akin, paano yun? Kung talaga sabihin ko sa application ko, if my faith is real, it's authentic, it's genuine, then I should show it through my love. First, toward God, then secondly, towards my brothers and sisters in Christ, and also toward other people na hindi po nakakilala sa Panginoon. So, ang application po natin will be dependent sa mga observation po na ginawa natin. Okay? So, pag sinabi kong application, ang pagsusulat po ninyo sa notes ninyo will be on the first person. Ibig sabihin, I. I should do this. The Lord is telling me to do this. And so on. Okay? Hindi yung oh, you should do this or those people should apply this. No, not you, not they, but I. Okay? Kasi pag sinabi po natin application, personal po ito. Ano po yung nais ng Panginoon na isagawa ninyo sa inyong pamumuhay para magkaroon kayo ng pagbabago. Okay? So, mga tatanong po natin, what should I start or stop doing? So, according to the passage, ano ba dapat kong simulan? Siguro hindi ako masyadong nagpapakita ng pagmamahal sa aking kapwa Kristiyano o sa aking pamilya o sa mga taong unbeliever. Okay? So, I should start doing that. Okay? What should I stop doing? Kung may nakita po tayo sa ating pag-aaral na sinasabi na do not do this, then perhaps yun na sinasabi sa inyo ng Panginoon, stop doing that. Okay? Yung command po na sinasabi. Okay? So, marami pong application na makikita tayo sa Biblia po. Kaya nga dapat po very prayerful tayo. Take your time. Huwag po nating mamadaliin. Himay-himayin po natin. Kasi tanda po natin, ang salita ng Diyos, every word, okay, sa English man o sa Tagalog, ay importante po. So, himay-himayin po natin, no? Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tatawag nga sa medicine, nung nandun pa po ako sa aking studies sa UST College of Medicine, meron kaming dissection, no? Dinidissect namin yung mga cadaver. Iniisa-isa namin yung mga muscle, yung mga ugat. So, ganun din po ang salita ng Diyos. Talagang inihimay-himay po natin. Kasi nandun po yung yung satisfaction, nandun po yung excitement, nandun po yung enjoyment pag tayo po ay talaga naghihimay-himay ng salita ng Diyos. Okay? What should you start or stop doing? Okay? Next one, you can ask you also, what should I believe about God? Ano ba dapat kong maunawaan pa sa Panginoon through this passage? Maaring
kilala niyo na ang Panginoon, pero nung nabasa po niyo itong salita ng Diyos, oh, ganun pala ang Panginoon. So, I should believe about God regarding this fact, right? Natutuhan ko. So, ganun po. I should believe that God cares for everybody. I should believe that God is in control of what's happening in my life. Okay? So, kita nyo, yun ang pagkakaiba sa observation. So, observation, medyo general. Pero sa application, personal na po. Okay? Kaya sinabi ko, I should believe that God is caring. I should believe that God is in control. Okay? Pangatlo po, meron po bang kasalanan na dapat nating ikumpisal o halimbawa na dapat nating sundin? Okay? For example po, remember po sa Matthew 4, no? 19 and 20, tinawag po ng Panginoong Hesus ang mga disciples po. Yung first disciple, si Peter, Andrew, si John, and si James, no? Four fishermen sila. Sabi ng Panginoon, "Come, follow me and I will make you fishers of men." That's why ang grupo po natin, fishers of men. Ano pong ginawa ng mga disciples? They left, sabi doon, they left all their nets and followed Jesus Christ. So, ganun din po tayo. Siguro, application natin, well, I need to leave what I'm doing right now and focus on following Jesus Christ. It doesn't mean na umalis na kayo sa trabaho ninyo. It doesn't mean like that. But what it means that mag-focus tayo at bigyan natin ng priority ang pagsunod kay Kristo sa kanyang salita at saka kung anong nais po niyang gawin natin. Even tanda po natin, kahit na po tayo nasa isang trabaho natin, nasa workplace po tayo, ministry po natin yon. So, ganun po ang application. Okay? Meron po bang scene o may example to follow? Okay? So, ganito po ang ginawa ko. Okay? Regarding the observation, ito po yung application ko sa Philemon 1 to 7. Okay? Number 1, tinanong ko sarili ko, is my faith visible to others? Nakikita ba ng ibang tao ang aking faith? Of course, ang faith is nasa heart po natin yan, no? Pero napapakita po ang ating faith by our works. Okay? Sinabi po yan sa James. Faith without works is dead. So yung works po natin will be the visible effect ng ating faith sa ating Panginoon. Okay? So tikatanong ko sarili ko, is my faith visible to others? So in so in short, I'm asking myself, ginagawa ko ba yung dapat gawin ko? Am I doing good works para mapakita ko yung tunay kong pananampalataya kay Kristo? Okay? So yun ang una kong tanong. Pangalawa, si Apostol Pablo dito sa verses 1 to 7, ini-encourage po niya si Philemon na patuloy na pakita ang kanyang faith, ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa mga kapwa Kristiyano. So, nakita ko yung sarili ko, I must be an encourager or a refresher instead of discourager. Okay? Because sometimes when we talk to people, imbis na ma-encourage sila, nadi-discourage sila sa atin. So, yun ang nais kong baguhin sa aking puso. Pangatlo, remember, pinag-usapan natin kanina, si Paul, nagpipray po siya sa kanyang mga relationships, kahit kaninong tao. So, ganun ang application ko. I will make prayer for fellow believers a regular and a consistent habit. Okay? So, kita po nyo, lahat ng application ko, tugma po dun sa observation ko kanina sa letter O. So, ganun po gawin natin. Kung meron po kayong 10 observations, so perhaps meron din kayong 10 applications. Or pwedeng hindi lahat ng 10 ay bigyan nyo ng application. Maaaring isa lang dun. Ang lagyan nyo ng application na talagang nangungusap sa puso po ninyo. So, it doesn't mean na 10 ang observation, kailangan 10 din ang applications. So, it can be less ang application. Pero sa observation, gawin natin kumpleto. Okay? Ubusin natin lang lahat ng ating makukuha dun sa passage. Okay? And then next week po, pagka nag-meet tayo, I will check on you, share po natin yan sa grupo, then pag-usapan po natin yan. Okay? Kasi in that way, we will learn. Okay? Sa ating Bible study at hindi lang yon, mag-grupo tayo sa ating relationship kay Kristo. Okay? So, ang last one po dito ay tinatawag po natin P or prayer. So, talking to God. So, lahat ng pinag-usapan natin, scripture, observation, application, ilalagay nyo po sa prayer. So, ngayon, paano nyo to i-compose as a prayer to the Lord?
Okay? So ito po ang ginawa ko. Halimbawa, okay? Ito yung mga guidelines, okay? P is praise, okay? When we pray, start with praises, okay? Purihin natin ang Panginoon. Then, repent. Kung may kasalanan po, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kung meron po kayong kasalanan na itunuturo ang Panginoon sa inyo through the passage na inaral po ninyo, then magsisi po tayo sa ating kasalanan. Thirdly, ask. Okay, ito pong ask, nandito na po yung mga prayer request po natin. Lord, tulungan mo po ako na maging mapagmahal palalo at lalo pag gumawa ng maraming good works para po sa inyong kaluwalhatian. O para mga ganun example. Okay, pag-pray po, Lord, tulungan niyo pong aking kapatid o ang aking kapatid sa Panginoon na may sakit. For example, pag-pray natin si Daddy Robbie na patuloy na gumaling, yun po ang ating prayer. Then, why yield? Okay, yield means to surrender, to submit. Ano yung pwede nyo i-surrender sa Panginoon? Lord, sinusurrender ko po yung, ano ko, yung pride ko. Sinusurrender ko po yung aking um, kawalan ng pagmamahal sa ibang tao, especially yung mga kaaway ko. Okay? So, ganun po. So, kita po ninyo, mnemonic po to, no? Praise, P, R, repent, A, ask, Y, yield. So, pray, P-R-A-Y. Okay? On the other hand, meron po isa pang system ng prayer na ituturo ko sa inyo. Ito po yung adoration, okay? Acts naman to, ACTS. Adoration, para pong praise din yon. You praise God. Sabihin nyo, Panginoon, you are an awesome God. You are a God who is loving and merciful. You deserve all my praises, and so on. Pangalawa, confession. So, same yan ng repent. Okay? Yung mga sins po natin kung meron. Pangatlo, thanksgiving. Pasasalamat. Lord, salamat po. Tinulong niyo ako sa aking trabaho. Lord, salamat po. Pinagaling niyo po yung aking sakit sa sa tiyan. Lord, salamat po sa pagpapagaling niyo po sa aking sakit. Okay? So, ganun po, thanksgiving. Then lastly, supplication. Ito po yung pareho ng ask. Okay? So, ito yung mga prayer request po ninyo. So, kita po ninyo, ito, madali pong tandaan, adoration, A, C, confession, T, thanksgiving, C, S, supplication. So, acts, ACTS. Isa naman, pray. Okay? So, share ko po sa inyo ano yung ginawa kong prayer in relation to the passage. Okay? So sabi ko dito, Lord, thank you for the example of Philemon and the testimony of a life changed by the gospel. So kita po, nandiyo yung Thanksgiving, no? Hindi naman po kailangan sundin nyo lahat yung pray kanina, P-R-A-Y, saka A-C-T-S. Basta po, at least part of those things ay nasa prayer po ninyo. Dapat related din po doon sa application ninyo. Okay? So kita po ninyo, ang application ko kanina, that my faith will be visible to others. So sinabi ko sa prayer, help my faith to be visible through love and kindness toward others. Okay? Tapos sinabi ko doon, I want to be a refresher, an encourager, rather than a discourager. So sinabi ko po dito, make me a source of encouragement and refreshment to fellow believers. Then pangatlo, sinabi ko doon sa application ko, that I will be prayerful at magiging habit ko yon. So sabi ko dito, teach me to pray faithfully for others and to strengthen the body of Christ through my words and actions. In Jesus' name, Amen. So, ganun po. Okay? So, pagkatapos po ng recording natin na ito, uh, entertain ko po yung mga questions po ninyo about this. Pwede natin balikan ulit yung mga slides. And kung meron po kayong question, then I will answer them. And then, ganun, ito pa rin po ang assignment natin next week, yung Philemon 1 to 7. Okay? Tagalog o English man ng Bible ninyo, share po natin next week. Okay? So manalangin po muna tayo as we close this recording. Let's pray po. Salamat po, Panginoon, sa pagtuturo po niyo sa amin itong method of personal Bible study. Nawa bawat isa sa amin sa grupo ay matuto pong gumawa nito. At alam po namin, kaya po natin itong gawin. Basta kailangan lang po namin mag-devote ng time para po dito at humingi po ng tulong sa inyo. Dahil meron din po kaming Holy Spirit ang bawat isa sa amin at siya po ang tutulong sa amin sa paggawa ng assignment na to. At nawa, Panginoon, hindi lang po namin itatrato to na assignment, kundi as a way, Lord, para po mag-grow kami sa aming relation po sa inyo. Dahil
We really want to know you more, O Lord. Hindi lang po mahalaga na mag-Bible study kami in a group, but importante rin po yung aming personal and private study of God's Word, Lord. So tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral ng inyong salita at naway patuloy rin po kaming lumago at through this, O Lord, mahikayat pa rin po namin ang aming mga family members, mga kasama sa trabaho, mga kaibigan na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. At nawa ang aming pananampalataya ay maging visible po sa ibang tao po na nakakita po sa amin. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.